Ang kahirapan ay isa sa mga matagal ng problema ng ating bayan. Malapit na namang mag-eleksyon. Ayan na naman yung mga matatamis na pangako ng mga taong nais maluklok sa pwesto. Wala sa kanila ang susi, ang totoong susi para makaahon sa kahirapan ang isang tao. Na kanino? Nasa sayo. Yes, nasa tao mismo. Kaya kung ikaw ay sawa na sa buhay mahirap, aba, ito lang ang 3 bagay na kailangan mong gawin. Bagong salta pa lang ako dito sa Maynila. Akala ko talaga maayos naman yung titirhan naming bahay. Pero nagulat ako, sa bodega pala ang bagsak namin. Dahil ang mga magulang ko ay mga vendor sa palengke sa Novaliches before. Kaya naman, talagang doon kami natulog. Mga ilang buwan din kaming nakikitulog sa bodega doon sa palengke sa bayan. Mahirap talaga ang buhay mahirap. Araw-araw, nalalanghap ko yung amoy ng basura kasi nga syempre nasa palengke at nasa likod lang nun yung basurahan. Pero, sabi ko nga, nasa atin, nasa sayo ang totoong susi kung paano magbago ang buhay natin, lalo na buhay pinansyal. Kaya naman, nung nagkaroon ako ng chance na maka-attend ng isang training, ng isang workshop, kung paano talaga umahon, doon nagbago ang aking pananaw patungkol sa pera. Yes, ang una dapat gawin ng isang tao para makaahon sa kahirapan ay dapat baguhin nito ang kanyang mindset. Hindi porket ipinanganak tayong mahirap sa mundong ito, habang buhay or mamamatay na tayong mahirap. Dahil binibigyan naman tayo ng pagkakataon, ng chance, ng mga paraan para umasenso. Ngayon, paano natin yun magagawa kung hindi nagbago or walang pagbabago doon sa kaisipan natin? Kaya nga nung ako ay natuto kung paano talaga makapag-ipon, natuto ako na dapat pala ang unang babaguhin para yung financial life ay mabago rin, ay ang mindset. Talagang naglaan ako ng panahon. Nagbasa ako ng mga libro, uma-attend ako ng mga seminars, talagang nag-invest ako ng panahon para magkaroon ako ng panibagong mindset. A wealthy mindset. Sabi nga nung isang librong nabasa ko, bago magkaroon ng pera, sa wallet mo, dapat mataba na ang psychological wallet mo. Ibig sabihin, ang iyong kaisipan. Hindi mo na dapat naiisip na ang hirap kumita ng pera. Kasi kapag palagi nating naiisip na ang hirap kitain ang isang pera, talaga yung pera lumalayo sa atin. Kaya naman, noong natuto na ako, kapag ang tao meron na siyang kinikitang pera, dapat pangalagaan, dapat bibigyan niya ng halaga ito. Alam niyo po bang hindi naman talaga pera ang kasagutan sa kahirapan? Yes! Bakit ko ito nasabi? Dahil marami na po tayong nasaksihan na mga taong naging instant milyonaryo dahil tumama sa mga loto, di ba? Instant milyonaryo. Pero dahil hindi sila handa doon sa pagdating noong malaking pera, naubos din after 3 years or 5 years, back to the original status na mahirap. Worst, doble-doble pa kasi nagkaroon pa ng maraming utang. Kaya kung nais nating umasenso, kung nais nating makaalis sa kahirapan, baguhin ang mindset. At ang pangalawa, dapat ka nang mag-ipon. Yes, kahit mahirap, maaari pa rin niyang makapagtabi ng pera. Paano ba ang tamang pag-iipon? Kapag tayo ay sumahod, ang una nating gawin ay magtabi kaagad ng at least 20% mula doon sa ating perang kinita galing sa ating trabaho. Kailangan mo itong gawin kung nais mo nang mabago ang buhay pinansyal mo para
tamang paraan yung pag-manage mo doon sa perang kinikita mo. Huwag mong hintayin na magkaroon ka na malaking sahod bago ka mag-ipon. Dahil hindi po darating yon kung ngayon pa lang na maliit ang iyong kinikita, hindi mo na pinapahalagahan or hindi ka na nagtatabi, hindi ka rin naman makapag-ipon kahit na malaki na ang sahod mo. Bakit? Lifestyle mo na yun eh. Lifestyle mo nang gumastos bago mag-ipon. Kumbaga, baguhin mo rin ang lifestyle mo. Baguhin mo yung paraan kung paano mo ginagastos ang iyong pera. Mag-ipon ka na kaagad bago ka magbayad doon sa mga bills, 'di ba? Mga ANA bills, mga due date, 'di ba? So meaning kapag nais mong makaahon, kailangan mo na kaagad mag-ipon bago ka magtapon ng pera. At ang pangatlo, yung naipon mo, kailangan mong i-invest. Bakit? Para lumago ito. Hindi po lalago ang pera ng isang taong nakalagay lang sa alkansya. Yes, maigi na yon na nag-iipon, kaya lang hindi naman lumalago. Para po tayo ay makaahon, kailangan yung naiipon natin, dumadami din. Sa panahon ngayon, hindi naman kailangan ng malaking halaga para makapag-invest ang isang tao. Marami na pong mga affordable na investment na maaari nating paglagyan noong naipon nating pera. Ako nga, nung nag-umpisa ako, syempre nung natuto talaga ako kung paano makapag-ipon ng tama, nasa sitwasyon po ako ng pagbabayad ng malaking utang. Nasa Singapore po ako noon, isa po akong OFW before, at talaga namang lubog ako sa utang. Pero nung naintindihan ko talaga ang konsepto ng tamang pag-i-invest, sinimulan ko kahit sa maliit na halaga. Alam niyo po ba, 1,000 pesos maaari mo nang masimulan para ito ay lumago pagdating ng araw. Marami ng mga nakaka-inspire na mga tao na talaga namang galing sa hirap pero nagbago yung buhay nila. Bakit? Syempre, diskarte, nagsipag, at higit sa lahat, nabago or binago nila yung mindset pagdating sa pera. Noong kumita, nag-ipon, at yung naipon, ininvest. Tatlong simpleng bagay lang ang kailangan nating gawin para makaahon sa kahirapan. Hindi natin kailangan yung mga matatamis na pangako ng mga taong nais maluklok sa pwesto dahil nasa kamay mo mismo ang susi. Ang kailangan mo lang gawin, kunin ito, gamitin, at talaga namang i-take into action. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din. Kung talaga namang napapagod na sa buhay ng pagiging mahirap, maaari din silang matulungan by doing the 3 things. Change the mindset, save first, then invest properly.